Magandang araw mga kababayan. This is Dante Klink ang II, Chairperson of the Commission on Filipinos Overseas. The CFO is the government agency that helps Filipino immigrants prepare for a successful life overseas. Unlike other migrant-focused agencies, the CFO plays a unique role in strengthening the economic, cultural, and political ties between Filipinos overseas and the Philippines. Even before our kababayan leave for foreign lands, CFO equips immigrants with information and helps them easily integrate into their destination countries and prepares them to become successful ambassadors of Filipino culture and excellence. For us at the Commission on Filipinos Overseas, the global Filipino diaspora is an untapped resource beyond remittances, waiting to be unlocked for intellectual, cultural, and national growth. As we strengthen a fabric that connects the global Filipino community through various programs and initiatives, we transform the challenges of brain drain into opportunities of brain gain. The CFO seeks to nurture the strong sense of Filipino community across the globe, while also encouraging them to contribute to the nation's development. We thank Radyo Pilipinas for giving us this platform to the challenges and triumphs of migration and development. We hope that the global Pinoy will be made aware of the programs and services that empower them toward meaningful migration and pave the way to immigrant success. Tandaan kabayan, para sa inyo ito, mabuhay ang bagong Pilipinas. Ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Tinig ng bayan, lakas ng katotohanan. Himpapawid na may layuning paglingkuran ang mamamayan. Sa bawat kwento may diwa ng serbisyo. At sa bawat balita may puso at paninindigan. Ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. At magandang araw po sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo. Ito ang Tambala. Jairus Madlang Bayan. At Ares Gutierrez at kayo'y nakikinig sa Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, ang programang handog sa inyo ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service. Ngayon po mga kababayan ay Martes na naman, ika-30 ng Hunyo. 20. 30 na sir. 30 na ba? 30 na sir. Ika-30 ng Hunyo taong 2026. Naligaw na tayo. Magtungo po tayo. Namimiss po ni Sir Ares ang Diaspora Summit. Na po. Magtungo po tayo sa mga balita na may kinalaman sa ating mga overseas Pinoys. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. CFO Chief highlights government push to create jobs and protection of Filipino migrants. CFO mainstreams disability responsive measures against human trafficking through Human Hindi Laruan webinar. CFO launches Filipino language tutorial series for overseas Filipino youth. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. Migration should be a matter of choice rather than a necessity driven by the lack of economic opportunities at home. Commission on Filipinos Overseas Chairperson Secretary Dante Klink ang II made the statement in a policy speech during the recent Nursing Opportunities Worldwide Expo Asia at the SM Mega Mall. Secretary Ang said the Marcos administration continues to pursue policies that create better employment and livelihood opportunities for Filipinos while ensuring that those who choose to migrate are protected, empowered, and equipped to make informed decisions.
Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. The Commission on Filipinos Overseas led another episode of the Human Hindi Laruan webinar series, this time focusing on addressing human trafficking, barriers affecting people with disabilities. The initiative with the theme Advancing Disability Responsive Action Against Human Trafficking reaffirms CFO's mission in protecting the welfare of non-resident Filipinos. The webinar also highlighted the current issues faced by disabled NRFs in accessing anti-trafficking report mechanisms, wherein the CFOs committed to create further inclusivity and access among constituents. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. The Commission on Filipinos Overseas has launched a Filipino language tutorial series as part of its initiative to reconnect second and third generation Filipino youth to their homeland. The tutorial series is also part of the CFO's Virtual Centro Rizal program. The online video tutorial series teaches basic Filipino language, including conversational greetings, self-introductions, and common expressions in Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon, and Bicol. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. At isang maulang umaga po dito sa Pilipinas at magandang araw sa iyo, Magandang Jairus, umaga na po, ikaw Sir ay Alex. sumuong sa matinding traffic Kaya nga po. papunta dito sa Quezon City. Talaga nga namang it's been raining in Manila ngayong Oo araw, nga. no, Sir Aris? Dapat pala, yun ang ginamit natin. Kaya nga po. Grabe ang tindi ng ulan, no, Sir? Pero sana po ay ligtas naman po ang ating mga kababayan no, po ngayong Oo, araw. yung mga nakikinig sa atin sa Middle Opo. East ay sigurado Ayun kung din po. namimiss ninyo ang pag-ulan. Yung pag-ulan. Dito po sa atin sa Pilipinas ay maulan na po. Nag-umpisa na po ang rainy season. At bukod doon ay magsisimula na ang Disaster Resilience Month. Kanina Kaya nagkalituhan nga po, kami no, sa sir. PETSA dahil alam niyo po ang mga journalist gaya namin ay advance lagi ng isang araw ang aming mga kalendaryo. Tsaka napakabilis kasi ng panahon, no, Sir Aris? Oo Mag-July nga na po bukas, no, Sir? Oo nga, napaatras yung bilang ko. Kaya nga Pero po. anyway, yun nga, medyo maulan ngayon. Mag-ingat po yung mga Mag-iingat po nagmamaneho tayong lahat. dahil madulas ang daan. Opo. At yun namang mga medyo mahirap ang signal, medyo i-adjust yun na lang ko yung internet antenna ninyo. Kaya nga po, no, Sir Aris. Pero live naman po tayo sa Facebook na for sure ay marami po tayong mga taga-subaybay na nanonood po ngayong araw. No po, napakabilis talaga ng panahon, Sir Aris, no po. Oo nga, yung tulad na lang, ang isang barometer ko na napakabilis ng Opo. panahon. Natapos na sa wakas yung Biggest Loser Yung Biggest Loser ng program CFO. ng CFO. At sino bang napanood winner? nyo ba, Sir? Hindi nga Ay, pero hindi nakita po, ko lang sayang. yung top 5. Si Kuya Levy po ang naging winner natin, Sir. Talagang napakalaki po ng transformation po ng kanyang weight loss journey, no po. Yun nga, sabi ko nga, alam nyo, pinapasali kasi ako dyan Opo. sa Biggest Loser. Kaso, mangyayari dyan, ang ending, biggest pa rin ako. Kayo po ang may sabi niyan, Sir. Pero maganda po itong inisyatibo talaga ng CFO, no po. At sana mas ma-replicate pa po ng iba pang mga government agencies natin, no po. Ang ano kasi doon, ang objective kasi nung Biggest Loser is to promote na healthy living. Opo. Diba? With physical lifestyle, no, Sir? Oo. Yung active physical lifestyle. Kung may malaki nga lang daw tayong space, minsan nakausap ko si Secretary Clint. Opo. Gusto nga niyang mag-set up kasi dati daw yung lumang office pa ng CFO, meron daw Opo. gym. Opo. Yung sa may Kaso Quirino, Sir. Kasi yung office natin ngayon ay hindi ganun siya kalaki para paglagyan ng gym equipment. So, eto na lang, naging creative na lang yung ating CFO, admin. no po. Opo. At ito nga, yung Biggest Loser na congratulations kay Levi at kay Opo. si Maricel Hey, yata Ate ay second, Maricel, no? opo.
Ayun. Nag-Vikings yata yung mga nanalo ng... Biking, sir, bike. Biking. Ang dinig ko kasi kahapon na nagkikwentuhan, magbabiking sila Biking. sa MOA eh. Opo. Anyway, ikaw ay nanggaling ng Imus. Yes, sir. Nanggaling po ako ngayong araw ng Imus. Maulan din po sa Cavite, no po ngayon. Oh, kasi yung ating guest ay taga Cavite rin, Cavite kababayan din, sir. mo. Maragondon, no po. At nakasama din po natin siya, sir, noong nakaraan lamang po na 2026 Yung Filipino Diaspora Diaspora Summit. No po. Pero tubong taga Cavite itong ating guest, no po, Sir Ares. At kilala rin po siya dahil sa kanyang rich contributions sa handloom weaving, pati na rin sa artistry, no po, sa sining at sa kultura na mayroon po tayo ngayon sa ating bansa, no po. Ikaw ba'y nakarating na ng Maragondon? Ako, sir, ay nakadaan ng Maragondon. Nakadaan. Kayo po ba, Sir Ares? Medyo malayo-layo din po kasi yung Maragondon. Alam mo yung sir. Maragondon, memorable sa akin yan. Kasi Opo. nung diyan kami nagmi-military training. Ay, okay po. Sa beachside ng Maragondon, sa tabi ng Puerto Azul. Opo. Kailan yan, sir? Yung military training? Many years po? ago. Many years ago. Kaya ko pang magtatatakbo, Okay. kaya ko pang mag-push up. Opo. Ngayon, kaya ko na lang matulog. Anyway, lumalayo na tayo sa ating usapan. Puro tayo kwento. I-welcome na natin, Jairus. Ayan, Ikaw na ang po. magpakilala sa ating Sige po, guest. tama po kayo, Sir Ares. No po, siya po ang isa sa mga artista na tumataguyod ng Philippine Weaving dahil sa kanyang mga advokasya sa sining at paghahabi. Kaya i-welcome po natin ngayong araw no po, sa serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, ang founder ng Likhang Maragondon, si Miss Catherine Dikit Jennerman. Ayan po. Again, isang maulang umaga, Ma'am Tarin. Ulang umaga po, pero maraming salamat po para sa inyong Ayan, Ma'am Therine. Kamusta po kayo, Ma'am? Ma'am Therine? Good morning. Sorry po, medyo Ayan, okay po. ang hirap ng internet Oh, yun connection nga dahil eh. maulan sa Opo. Cavite ngayon. Maulan po, no? Ma'am Tarin, paano ba kayo napunta sa advocacy ninyo? At ano ba itong Oo nga Likhang po. Maragondon? Opo. Actually, ako po dati ay TV producer. Gumagawa po ako ng mga teleserye dati. Part din po ako ng mga news and current affairs show sa isang channel. Opo. Pero po nung around 2019, I was inspired po by different community-based tourism projects in the Philippines. Doon po na-inspire ako na napakalaki palang tulong pag livelihood talaga ang naibigay mo sa mga kababayan mo. Kasi in that way, magkakaroon sila ng sense of pride na may trabaho si nanay, may trabaho si tatay, dire-diretso siya. Hindi siya katulad nung kapag nagbigay ka ng bigas ngayon, bukas, wala na. Opo. So at least ito ay dire-diretso. So nung panahon din pong yun, 2019, nalaman ko na dalawa na lang po ang maghahabi ng Maragondon. And handloom weaving has been in our town since the 1700s. Kami din po ay bamboo capital ng Cavite. So nung 2019, naisipan ko po na magtayo ng social enterprise para po mabigyan ng trabaho at maipromote po yung mga native products po namin. Pero pag sinabi nating 2019, hindi pa ito yung panahon ng COVID-19. 3 months before lockdown po kami nag-open. Nagsimula. Opo. So medyo din, interesting din po yung journey namin na hindi namin din akalain na masusurvive namin yung pandemic. Opo. Pero ma'am, i-backtrack ko lang, no? Kasi kayo ay nasa TV, gaya ng nasabi nyo, kayo ay nasa TV production. Pero what inspired you to get into this social enterprise? Kayo po ba ay may produce na program na tungkol sa Related po ganyan? sa And then weaving, ano po? nakita nyo yung potential? O paano po ba nagsimula? Opo. Actually, I've always been very purpose-driven, even sa trabaho ko po. Kaya ako pumasok doon because naniniwala ako in the service of the Filipino people. So, Mukhang alam na natin yung channel na pinasukan po ni Ma'am Oo nga Therine. I used to be a breadwinner din po. So throughout my journey, hanggang sa napagtapos ko yung mga kapatid ko, naging mas maayos yung buhay, I thought na
baka this time around, it's my time to pay it forward. Opo. I've also been active in different civic organizations nung bata pa lang ako, pag-volunteer. So ito pong bagay na ito ay isang bagay na malapit po talaga sa puso ko. And yun nga po yung naisip ko din na no matter how successful you are with your career, importante that when you go back to your community, do whatever you can to help others as well. Nabanggit nyo, ma'am, na yung Maragondon ay may habang tradisyon ng paghahabi, yung weaving. Opo. So, kayo po ba ay may lumaki sa environment na may Ganitong nakikita kayo kultura. naghahabi? Opo, May paghahabi. Opo, actually nung 90s, sinasama po ako ng mama ko pumunta sa mga manghahabi ng Maragondon. Sila po ay nasa Barangay Bukal. And then yung mama ko, nagbebenta din po siya dati ng mga kumot, table runner. Tapos from Maragondon, binibenta niya pa yun sa Cavite City. Okay po. Layo rin. Di ba? Ibig sabihin po pala, Ma'am Therine, talagang yung background po ng Likhang Maragondon ay nanggaling pa kahit sa kabataan po ninyo, no? Opo, lumaki po talaga kami na yung mga gamit din namin sa bahay, yung mga table runner, yung mga kitchen towel namin, yung mga kumot namin simula pa nung 80s at 90s hanggang ngayon. Maganda pa matibay rin yun. kahit Opo. na traditional at handloom woven siya. Pero Ma'am Therine, gusto rin po namin malaman ni Sir Ares, bakit po ba Likhang Maragondon ang naging pangalan po ng inyong organisasyon? At sino-sino po ba ang mga sektor na natutulungan po ng Likhang Maragondon? Opo. Pinangalanan po naming Likhang Maragondon yung aming social enterprise dahil basically lahat po ng mga produkto na aming ginagawa po ay gawa sa Maragondon, Opo. Cavite. So dito po sa aming social enterprise, binibigyan po namin ng pagkakataon na makapagtrabaho yung mga taong hindi nakagraduate sa pag-aaral, mga senior citizens, meron po kaming mga working students na rumaraket kapag sila ay nakabakasyon or Sila may ay mga day taga sila na- Maragondon din, Ma'am. Opo, taga Maragondon. Meron din pong nanggagaling sa nearby towns. Opo. Iba naman ay dayo mula sa ibang lugar na dito na po nakatira sa Maragondon. Meron po kaming mga solo parents. Tapos dahil si Cavite kasi it's very industrialized right now, marami tayong mga factories, maraming mga nananahi doon. And then karamihan doon sa mga nanay, pag medyo umiedad na sila, hindi na nila kayang mag-travel, hindi na Opo. nila kaya na gumising ng maaga at manahi doon sa mga malalaking factory. So usually meron silang mga makina sa bahay, tapos doon na sila nananahi. Doon na po So sila yung binibigyan namin ng pagkakataon para magkaroon ng extra source of income. At the same time, meron din kaming mga barbecue stick makers na tinrain namin into bamboo weaving. Pero for a while, ma'am, observation ko lang to. For a while, parang hindi masyadong nakilala ang Cavite for traditional craft dahil Yes. nagkaroon kayo dyan ng export processing zone Opo. at saka, di ba may base pa dati dyan, Sangley Oo nga. Point, Opo, di ba? hanggang ngayon nandito Sa pa rin Sanggol po pa yung mga training bases ng Marines and all. Oo. So dahil po dyan, kaya naman kami na-inspire pa na ipakilala yung handloom weaving po namin dito sa Cavite. Actually, sa totoo lang, ako nagulat na meron palang Oo nga ganyang po, craft no. sa Cavite. Magandang Opo. initiative po ito Oo. sa sinisimulan po at patuloy na pinagyayaman ni Ma'am Pero Therine, nabanggit ni sa- nabanggit ni Ma'am Therine na ang trigger ng pagbuo niya ng social enterprise na ito ay dahil dalawa na lang yung natitirang marunong maghabi. Mag-handloom weaving. Opo. Dahil noon pong 2019, pareho na rin po kasi silang 58 years old. Actually, nagulat po ako because while I was working in Quezon City, I thought na marami pa pong naghahabi katulad nung 90s sa different barangay. So,
nung 2019 na nalaman ko na gano'n na lang, medyo siyempre parang as a true-blooded taga Maragondon, nag-worry ako na parang sana may abutan pa yung next generation. Kaya po yun talaga yung nag-ano sa akin na hindi kasi alam nung mga taga Maragondon na ngayon yung paghahabi pwede na siyang gamitin sa damit, Oo. sapatos, kasi po mostly yung mga hobby sa amin ay ginagamit lang bilang basahan, table Oo runner, nga. bedsheet, yun lang. Tapos nung yun, ginawa na po namin sa Likhang Maragondon, mga damit, yun, nag-boom na po siya Oo Nag-boom. ulit. nga, nakita ko nga yung Actually, mga nung Diaspora Summit. Opo, no, napakaganda ng Ang mga gaganda produkto kaso walang nila kasya sa Ma'am akin. Terine. At napaka-innovative din po. Doon po talaga natin makikita yung galing no po ng Likhang Maragondon as well as yung creativity po nating mga Pilipino. Kasi lalo na ngayong panahon po natin mas nasusuportahan yung local no po, yung mga local products no ng ating mga Pilipino, maging ng ating mga non-resident Filipinos, mas napaiigting po natin yung pagsuporta sa Pero- mga Philippine-based products. Pero no po. Ma'am Terin, yung ibalik ko lang uli dun sa, kasi gusto kong tuntunin yung experience mo kasi sinimulan mo yung itong Likhang Maragondon. Sabi mo nga, 3 months before the The lockdown, di ba? pandemic, no po. So, buti nagtuloy-tuloy pa kayo, di ba nung panahon na yun, pahirapan ng pagnenegosyo? Opo, napakaswerte po namin kasi nung pandemic na yon, naisipan namin na parang ano ba yung gagawin namin, ano yung product na ibebenta namin para may bumili sa amin. Siyempre, Opo. hindi naman basic needs yung mga binibenta po namin. So, ang ginawa po namin, naggawa kami ng face mask. Pero dahil ako po ay mahilig sa research, I have good investigative skills as well, sabi ko, hindi pwedeng maglabas tayo ng face mask na hindi tested. Na hindi So, ang tested. ginawa po namin, yung handloom woven face mask namin ay pinatest namin sa DOST. Opo. At ito po ang naging first and only hand woven face mask that was approved by DOST. DOST. It also conformed to DOH and who recommended minimum specifications for community face mask. At dahil po doon, nakarating po ng 33 countries in all 30 Wow, regions in the 33 Philippines ang face countries, mask po namin. Ibig sabihin po, Ma'am Terine, kung tama po kami ni Sir Ares, ibig sabihin kahit yung ating mga overseas Filipinos, nakakabili o nakakakuha din Opo. sila ng mga At nung panahon yun, produkto. wala pa kaming, wala ng pa Likhang kaming Maragondon. website. So, umorder po sila sa Facebook, sa Instagram, Oo. pinapadala namin, minsan sa PhilPost, in small batches, let's say 20 pieces, 10 pieces, pero sobrang nakakataba po ng Opo. puso na nakikita namin, nasa Paris, nasa Japan, mga lugar na hindi namin napupuntahan, Switzerland, yung mga face mask po nagawa ng mga nanay sa Maragondon. Pero ma'am, yung face mask na yun, ano po ang material niya at kaya siya naging DOST approved. DOST approved? Ano po yung Meron po component kasing niya? guideline noon si DOST para Opo. ma-approve yung face mask. So, number 1, kasi pag may nagsalita, dapat may part na ma-absorb niya yung liquid na kapag nagsasalita ka po ay ma-absorb nun yung sarili mo. Kumbaga parang laway. And then there's another one that filters. And then there's another one that repels. So, ibig sabihin, kung may nagsasalita sa harapan mo, dapat nare-repel niya yung liquid na yon para hindi pumasok dun sa mask. But also at the same time, dapat po siya ay breathable. So, may air permeability test din po siya. Opo. Pero hindi ito ordinaryong cloth. Ano po siya, handloom woven po yung first layer and then 4 layers po siya. Tapos dumaan po siya sa test ng Philippine Textile Research Institute. Kumbaga protective pero makikita mo pa rin yung bakas ng ating tradition Yes, and opo. culture. Pero na po. anong fiber ang ginamit nyo dun, ma'am? Sa amin po ay yung handloom woven face mask po namin ay meron po siyang upcycled threads. Ano, Upcycled, ibig sabihin naggamit na noon or Opo. paaba siya Dati- ng... Opo, yun pong dating mga parang mga collar sa mga polo, Kaya nire-rewind po sa napaka-sustainable ulo, na po. ginagamit. Opo. And then meron po siyang ibang protective layers ng iba't ibang tela na pinagsama-sama po para makapasa doon po sa test ng DOST. Opo. Pero nakita ko, ma'am, nung medyo kasi nagbuting-ting din ako ng anong pinaggagawa din nyo dyan sa Likhang Maragondon.
from simple na face mask, marami na kayong nagagawa ngayon mga bamboo. Napaka-innovative. May nakita ako alcohol dispenser na gawa sa bamboo. May Opo. Alcohol. marami Yun na naman kayong po. ginagawa. Paano po pakikwento nga po paano ninyo step by step na palago yung inyong social enterprise? Opo, nagsimula po kami nung pandemic, nag-pivot po kami sa paggawa ng mga produkto na makakatulong nung panahong iyon tulad ng face mask at saka yung bamboo foot press dispenser na engineered bamboo. This is Opo. in collaboration naman po with Kawayang Maragondon under the LGU of our town na Maragondon. Kaya lang po, syempre, as we were doing that, we learned a lot of things na syempre, pag wala kang sarili mong in-house manufacturing, kahit gaano kaganda ang product mo, hindi mo kayang padamihin ito, doon po magkakaroon ng problema. So from there, ang ginawa po namin ay nag-establish kami ng dalawa naming bagong manufacturing arm. One is handloom weaving din po na Habing Cavite na mas modern naman po ito, but we use sustainable materials tulad ng cotton, Philippine natural cotton po ito, at saka Habing Cavite pineapple. po. Tapos sumali po kami ng isang competition sa DOST P-Shirt where we won a 3.8 million grant to Wow. develop bamboo woven panels for the housing industry. So Mhm. it's the first of its kind. It's fully laboratory tested. And it took us almost 3 years to finish the R&D. So yun po yung ginagawa namin yan. We make sure that our product is heritage-based, is sustainable, and it's innovative kasi that's the way na makakapag-compete po tayo with products abroad as well. Abroad. Opo. Ma'am, when you say housing panels, ito yung parang mga cladding? Ganun ba yung Opo, ginagawa sa niyo? Wali, Amakan, parang ganun po. Tapos medyo, yung sa amin po, 4x4 feet than the 4x8. Kasi usually 4x8 po yun pag nakikita nyo. Sa amin po parang half nung size na yun. We created our own patterns po and tested din po siya with the help of DOST Ang FPRDI. galing, no po, sir. Hindi lang siya for fashion, no po. Actually, may nakita ako doon sa in-interview si Ma'am Terin na Opo. yung mga waste material, hindi naman siya waste na basura, no? Yung mga Opo. pinagtabasan ng mga ginagawa nila. Yung iba tinatapon na, sir, pero Ginawa nilang fashion accessories. opo. Opo, minsan po ginagawa naming mga brooch. Tapos ngayon, dahil meron po kaming handloom weaving na usually, kasi pag ginugupit na po yung fabric, yung sa simula at sa huli, meron niyang mga sinulid. So Opo. ngayon po, ang gagawin po namin ay yung mga sinulid na yon, madami-dami din po kasi siya, gagawin namin siya into decorative angels na gagamitin po for Christmas. Napaka-sustainable po ng likhang Maragondon, no po, Ma'am Therine, Sir Ares. Buti ma'am, wala pa kayong ginagawang bisikleta na bamboo. Ay, Meron na po niya. Meron na. Bike. Yung Meron na yung po si Bambike, no po. Bambike. Ayun Nasa po. Intramuros po sila. Pwede niyo pong gamitin doon. Ma'am Therine, Meron din sa Bohol actually. sa Bohol, Bambay. sir. Ma'am Therine, curious lang din po kami ni Sir Ares. Paano din po ba mas pinopromote ng likhang Maragondon ang produkto nito, pati yung handloom weaving, para sa ating mga non-resident Filipinos, no po? Ito kasing handloom weaving, this is also visual storytelling. So parang every thread tells a story of our history, our Opo. identity. So kapag nakikita ito ng mga local and non-resident Filipinos, nakikita natin yung modern applications din ito, like kunwari modern fashion or home decor, na ibabalik nito yung sense of pride and connection sa Pilipinas, which naturally wants to make them support and wear local. So napakahalaga po nito kasi hindi lang ito sumusuporta sa tradisyon natin, sa kultura natin, kundi sa kabuhayan din ng mga kapwa nila Pilipino. So I think because of this, lalo na yun nga, community-based siya, napakadali niyang i-market as well because it touches their hearts and it feels like this is a way of supporting our home. Opo. Pero ma'am, yung itong ginagawa ninyo, hindi lang naman ito talaga social enterprise na yung out of the goodness or yung kagustuhan ng customer ninyo na tulungan yung mga nagtatrabaho sa likhang Maragondon.
Pero paano po ninyo nasusustain yung negosyo? Kasi itong mga ganitong product ay hindi naman Hindi mabilis biro ibenta ang ito. ano, no po? Opo, yun po kaya it's really very hard to sustain a business like this, lalo na pag mas iniisip mo na ito ay social enterprise para Advocacy ito driven, makatulong. opo. Actually, most of the time kaming mga social entrepreneurs, kapag uma-attend kami ng mga mentoring sessions namin, napapagalitan kami ng mga mentors namin because we're supposed to save then to sustain the business. Kaya lang most of the time, because yung mga social entrepreneurs laging, I wanna give, I wanna give, I wanna Opo. give. Nahihirapan kami na, teka lang, wait lang, hindi mo kaya magbigay kasi wala ka pang sales. So, kaya kami din sa Likhang Maragondon, nag-pivot din kami to have our own manufacturing. And sa amin ngayon, hindi na kami ganun ka-focus sa retail. We try to do business to business. So, dati po kasi for bamboo products, meron kaming cute lamp, cute bamboo speaker. Then we realized, hindi natin ma-mass produce. So, ang liit-liit lang ng kinikita namin, hindi namin masustain yung sweldo ng mga tao. So, sabi Opo. namin, ano yung product na pwede naming i-mass produce na magagamit talaga. So, kaya po kami gumawa ng bamboo woven panels kasi wala pa pong ganyan na medyo high-end version na fully laboratory tested. And at the same time naman, sa handloom weaving, ang ginagawa po namin ngayon, nakikipag-partner din kami sa mga university. So right now, we have a partnership with the La Salle University, Dasmariñas, for their high school and yung senior high school nila. So pag may mga graduation, ginagamit din po nila iyon. So in this way, magiging every year po siya na pag-order sa amin. So we're still exploring more partnerships abroad at dito po sa Pilipinas and different institutions. Yung mga kababayan po siguro nating NRFs na nanonood at nakikinig ngayon, no po, maganda siguro kung may kakayanan po tayo ay baka masuportahan po natin ang Likhang Maragondon through our Naghahanap po kami investment ng designers to capacities, partner no with. po. If you have businesses at gusto nyo pong ilagay na accent ay yung mga local weaves natin, we can supply the weaves po. Ayan po. Pero ma'am, yung kung yung sa original intent ninyo na yun nga, ayaw niyong mamatay yung tradisyon ng paghahabi. Dumami na ba yung mga from the remaining 2 na weaver? Dumami na po ba sila ngayon? Opo, from 2 ngayon nasa 20 plus 20 and we're plus. still continuing po dito sa pag-hire din ng mga weavers. Meron na po kaming traditional looms, meron na rin kaming modern looms galing po sa Philippine Textile Research Institute, DOST Cavite and DOST Calabarzon. So patuloy po nila kaming sinusuportahan at binibigyan po nila kami ng handloom weaving training na pang basic tsaka advanced. So ngayon po yung mga weavers namin, aside dun sa mga traditional na medyo mas matatanda na, meron po kaming mga weavers that are in their 20s, in their 30s. But of course, to keep weavers who are younger, syempre kailangan din namin iangat ang salaries. In that way, makakapag-suporta din po sila sa mga pamilya nila. Ayun po. Ma'am, marami pong lugar dito sa Pilipinas na pareho din siguro nung pinagmula ng Maragondon na may mga traditional craft. Opo. Pero hindi masyadong nila exposed, sir. nabibigyan ng pansin na pwede pala itong maibenta sa mas malaking market. Opo. Paano po ba pwede po ba silang kumbaga mag-training sa inyo para maturuan ninyo kung paano didiskartehan yung ganitong enterprise? Opo. Sa ngayon po, dahil kami ay medyo bago pa rin sa paggamit po ng mga modern looms, ang nagiging in charge po right now in training po sa buong Pilipinas is the Philippine Textile Research Institute. Yes Since po. yun pong mga weavers namin ngayon, dahil nga po nag-onboard kami ng mga bata, syempre parang 2 years pa lang din po yung experience nila sa amin, at marami pa po kami inaaral. Right now po, I feel like hindi pa siguro ngayon, but we're open to having a test the handloom weaving center din po in the future. Ayun po. Ma'am, nakalimutan kong itanong dapat kanina pa to na itanong yung napag-usapan natin face mask ng ginagawa ninyo, yung housing panels.
ano pa ba yung mga ibang produkto na available dyan sa Likhang Maragondon? Na ibinibida ng Likhang Opo. Maragondon. Sa ngayon po, nakafocus po kami sa pagbebenta ng textiles. Yung mga fabric po mismo, like like what I mentioned po, na nagtatry po kami mag B2B right now. So yung pong mga fabrics, binebenta po namin ito sa mga designers para magamit nila. Opo. At the same time, meron din po kaming mga corporate giveaways kasi ito din po yung medyo namamass produce, madaling ibenta for some government agencies or mga organizations or kunwari may mga weddings po or birthdays. So meron po kaming mga vegan leather na laptop bag, meron po kaming mga notebook holder, travel organizer. Kaya po nung nagkaroon ng event, ang CFO, na marami kaming nabenta na travel Oo, organizer. Kasi travel pwede mo organizer. nang ilagay doon yung passport, boarding pass, All in one and na then po naman. you're supporting local pa. Ayun. Ma'am, yung aming executive producer dito ay may gustong ipatanong sa inyo. Pamilyar daw po siya sa apelyido ninyo. Oo nga po. No. Opo. I-segue na rin po natin, Ma'am Therine. Si Jennerman. Yes, ma'am. Opo, ako po ang wife ni Kulas, si Becoming Filipino, na Opo. nagta-travel po all around the Philippines to promote the Philippines and our culture. So aligned beautiful- yung ginagawa ni Kulas sa ginagawa ninyo. Yes, very aligned po. Mhm. Ma'am, yung suot-suot po ba na bandana ni Sir Kulas, is it also from Likhang Maragondon po? No, it's not from Likhang Maragondon. He's been doing that since I think 2014 or 2013. Curious lang po. So kaya lang doon I mentioned that to him before. Kaya lang kasi elastic yung kailangan niya. So hindi pwede yung handloom. Hindi Kailangan po. But sukat na maybe sukat yun R&D eh. namin yung magpa-product dev kami so we can change it in the future. Oo nga Okay, po. ma'am, saan po makakabili ng inyong mga products at kung yung mga online naman ay Kaya saan nga makikita ang inyong mga produkto? Opo, sa mga nais pong sumuporta sa Likhang Maragondon, you may check our website www.likhangmaragondon.com. You may also check us on Facebook and Instagram. Just look for Likhang Maragondon po. Ayun po. Ma'am, any closing message para sa ating mga non-resident Filipinos at sa iba pang tagapakinig? Sana po ay patuloy ninyong suportahan ang mga local products. Tama po. Sa inyo pong pagsuporta, matutulungan niyo po ang source of livelihood ng maraming tao. At syempre sa bawat sinulid ay parte ito ng kwento ng ating pagkakakilanlan. Kaya po sana ay patuloy niyong suporta. Ayan. Maraming salamat po, Ma'am Maraming Therine salamat po. po, Ma'am Therine. Salamat. At po. mga kababayan, ayun po si Miss Catherine Dickit Jennerman, ang founder po ng Likhang Maragondon. Yun nga, maganda yung sinabi niya yun tungkol sa sinulid. Para tuloy gusto kong idikit na sa bawat sinulid, tayo ay pupunta sa daang matuwid. Sir. Alamin ang mga serbisyong inihahatid ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. At nagdaan na naman po ang isang episode ng Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. At sa bawat kwento, sa bawat impormasyon at sa bawat serbisyong hatid namin, layunin naming mas mapalapit ang gobyerno saan mang Pilipino, saan mang panig ng mundo. Tandaan kababayan, basta't serbisyo para sa ating mga non-resident Filipinos. CFO kasama mo saan man sa mundo. Hanggang sa muli, ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.